Natuklasan ng gulat na gwardya ang isang napakalaking bomba sa loob ng isang bagahe. Ngunit hindi niya ito balak i-report. Dahil sa mga oras na iyon, naririnig niya sa kanyang headset ang boses ng mga kriminal. Kapag nag-report siya, agad nilang papatayin ang kanyang nobya. Gayunpaman, hindi sisuko ng ganoon lang si Matt na may mabuting puso. Inilagay niya ang telepono sa ilalim ng mesa at palihim na tinawagan ng pulis. Ngunit nang nakakonekta na ang tawag, inutusan siya ng boses ng kriminal sa kabilang linya na ibaba agad ang tawag. Ibaba agad. Kung hindi, mamamatay si Nora. Nakatutok ang baril ng isa sa mga tauhan ko, isang Barrett M82 sniper rifle, sa ulo niya. Napilitan si Matt na tapusin ang tawag, at sundin ang utos ng kriminal. Inilagay niya ang kanyang telepono sa loob ng lost and found locker at inilock ito. Gayunpaman, hindi niya balak sumuko. Tahimik niyang binuksan ang cellphone niya. Kunwari ay nakikipag-usap kay Lito. Ang totoo, time text niya ang pinsan niya. Pero pagkatapos, binura niya ang mensahe. Natigilan si Matt. Hindi niya inaasahan na pati ang maliit na kilos na iyon ay mapapansin ni Lito. Hindi niya maintindihan kung paano nakita ni Soto iyon. Hanggang sa tumingala ako at nakita ang CCTV ng paliparan sa itaas. Saka ko lang napagtanto na nahak na pala ni Lieto ang sistema ng paliparan. Kaya alam niya ang bawat kilos ko. Hindi lang iyon. Banilinan din ako ni Lieto na huwag ipahalata ang pagkagulat ko. Kung may makakakita sa akin, siguradong maghahihinala sila. Nang mga oras na iyon, biglang may anunsyo sa speaker ng paliparan. Bigla kong napansin. Parang sabay na tumunog ang parehong anunsyo sa kabilang linya ng headset. Ibig sabihin, nasa loob din ng airport si Liet ngayon. Para malaman ang lokasyon niya, sinimulan ni Matt na paulit-ulit na kausapin si Liet. Patuloy na sumasang-ayon na makikipagtulungan sa lahat ng kahilingan niya. Sinabi ni Liet na pagkalipas ng 10 minuto, dadating ang kasamahan niya dala ang pangalawang malita. Sa oras na iyon, kailangan lang siyang papasukin ni Matt. Maayos na matatapos ang kooperasyon na ito. Habang nag-uusap, may mga detalyeng natuklasan si Matt. May narinig siyang iyak ng bata malapit kay Levo. At mayroon itong palaging ninunguya sa bibig. Maliwanag na kumakain ito. Pinahinto ni Matt ang conveyor belt. Pinakinggan niya ng mabuti ang lahat ng ingay sa airport. Sa wakas ay natuklasan niya ang umiiyak na bata na hindi kalayuan. Tumingin siyang muli sa bar. May lalaking ngumunguya na kapareho ng ritmo ng pumatay sa kabilang linya ng kanyang earpiece. Gamit ang kanyang katalinuhan, sa wakas ay natukoy niya ang kinaroroonan ng pumatay. Ngayon ay makakaganti na si Matt, dahil tumigil ang conveyor belt ng mga bagahe. Isang pasahero ang nainip at sinabihan siyang buksan ito agad. Sinamantala ni Matt ang pagkakataon, at sinadyang awayin ang lalaki. Lumala ang pagtatalo. Tinawagan agad ni Matt ang pulis para beripikahin ang pagkakakilanlan ng lalaki. Pagkasabi niya noon, kinuha niya ang tiket ng lalaki. Hinawakan niya ang invisible pen. Palihim niyang isinulat ang impormasyon tungkol sa magnanakaw. Ang sulat ng panulat na ito ay makikita lang sa ilalim ng ultraviolet light, na iparating ang impormasyon sa pulis. Tumango si Lauhak bilang pagsang-ayon nang makita niya ito. Tumalikod at naglakad patungo sa command center. Sa wakas ay mapapabago ko na ang sitwasyon. Ngunit paglingon ni Matt, nakita niyang umalis na sa pwesto ang kalaban. Dali-dali niyang hinanap si Liet daw. Ngunit hindi niya alam na palihim na itong lumapit kay Lauhak. Sinadya niyang dumaan sa balikat ni Lauhak. Pagkalipas lamang ng 1 minuto, biglang nakaramdam ng sakit si Lauhak. Natamba sa lupa at inatake sa puso. Sinamantala ni Eli daw ang pagkakataon para kunin ang tiket sa eroplano. Sinulyapan si Matt, at saka mahinahong tumalikod at umalis. Hindi inaasahan na ganito kalakas ang kakayahan ni Eli daw na kontra pagsubaybay. Nawalan na si Matt ng huling paraan. Wala siyang ibang magagawa kundi makipagtulungan sa mga terorista at sundin ang mga hinihingi nila. Hindi nagtagal, dumating ang mga kasamahan ng mga teroristang nakasuot ng pulang sombrero. Bitbit ang mga malita at nagsimulang pumasok sa security check area. Bagamat handa na ako sa isip, ngunit nang makita ko ang laman ng malita, nagulat pa rin ako. Kahit dumaan na ako sa napakaraming pagsasanay tungkol sa mga bomba, hindi pa ako nakakita ng ganitong uri ng armas. Umabot sa 79% ang babala ng panganib. Pero hindi ako makapag-ingay. Kailangan ko lang sumunod para makapasok ito. Nang makita niya ang lalaking nakapulang sombrero na isinasakay na ang malita sa eroplano, sumigaw si Matt para tawagin ito. Nalaglag pala ang tiket niya sa basket. Pinulot ito ni Matt at mabilis na kinabisado ang pangalan ng lalaki. Pagkatapos ay ibinalik niya ang tiket dito. Naguguluhan na ngayon si Matt. Kung isusumbong niya ang nobya niya, mamamatay siya. Pero kung hindi niya ito isusumbong, mamamatay ang 250 katao sa eroplano. Dahil dito, naduwal si Matt. Tumakbo siya sa banyo at samuka ng samuka. Hindi inaasahan, biglang lumitaw si Eldo. Nakatayo siya mismo sa harapan niya. Sinabi ni Eldo na kapag nakaalis na ang eroplano, maituturing ng tapos ang misyon ni Matt. Sa oras na iyon, maaari na niya siyang palayain, pati ang kasintahan niya. Nang tanungin kung anong klaseng armas ang nasa loob ng malita, walang pag-aalinlangang sinabi ng Verdugo kay Matt. Isa itong biological weapon na galing sa Russia. Ang lason na inilalabas nito ay maaaring magdulot ng malawakang internal bleeding.
At sa huli ay masasakal hanggang mamatay dahil sa sarili niyang dugo. Masasabing tiyak na mamamatay kapag naamoy ito. Nang marinig ito, hindi maiwasang mawalan ng pag-asa si Matt. Bumalik na lamang siya sa kanyang pwesto. At hinayaang simulan ng eroplano ang proseso ng paglipad. Pero ang kakaiba ay, biglang dumating ang isang grupo ng mga pulis sa airport. Sinasabing gusto nilang i-check ng random ang mga bagahe ng mga pasahero. Yun pala, ang tawag sa pulis na ginawa ni Matt kanina ay nakaagaw ng atensyon ng isang matalinong babaeng pulis. Ang security guard ng airport, pagkatapos tumawag sa pulis ay tumahimik, at agad na binaba ang telepono. Malinaw na may nangyayaring kakaiba. Isang magandang pagkakataon ito, TS. Naalala ni Matt ang pangalan ng kasamahan ni Lietdo. Kaya, habang nagpupulong ang pinuno ng grupo, sinadya niyang dumaan sa kanya habang hawak ang aparato, at palihim na iniskan ang susi para ma-access ang account ng pinuno. Pagkatapos, idinagdag niya ang kasamahan ni Lietdo sa random checklist. Sa ganitong paraan, siguradong mahaharang ang malita. Hindi nagtagal. Dinala na ng leader ang Red Hat. Muntik na akong matakot. Tinanong ko si Matt kung ano ang ginawa niya. Bakit niya kinuha ang tauhan ko? Ito ay dahil sa sistema ng bunutan. Nagsisinungaling ka, siguradong may ginawa ka. Nang makitang papalapit ang lalaki, hindi na rin nagpanggap pa si Matt. Agad niyang tinanggal ang headset, at nagmamadaling tumakbo papunta sa kanyang nobya para iligtas ito. Pero nang makalapit siya sa nobya, nagulat siyang natuklasan, na nakatutok sa ulo nito ang infrared scope ng magnanakaw. Mukhang hindi sila tinatakot. Walang nagawa si Matt kundi isuot muli ang headset. Muling naging sunod sa Niren kay Lietdo. Pagkatapos bumalik sa banyo, galit na sinunggaban siya ni Liet at pinagsusuntok. Malapit nang magtagumpay ang plano. Ngayon ay may mga kalokohang ganito. Si Matt, na sinanay sa paaralan ng pulisya, ay ginamit ang pagkakataon. Gusto niyang lumaban, ngunit hindi niya inaasahan na marunong pala ng martial arts ang kalaban. Sa loob lang ng ilang galaw ay nasupil niya si Matt. Naramdaman niyang malapit na siyang mahimatay. Mabilis na nakaisip si Matt ng paraan at kinapa ang baril na nakita niya sa bulsa ng lalaki. Sa wakas ay nabaligtad niya ang sitwasyon, nasupil ang magnanakaw. Gayunpaman, wala pa rin itong silbi. Kinuha ng magnanakaw ang kanyang telepono, at pinaandar niya ang biological weapon sa loob ng malita mula sa malayo. Maiipon ang nakal-alasong gas pagkatapos ng 10 minuto. Sa pagkakataong ito, hindi lang 250 katao sa eroplano ang mamamatay, kundi 10,000 katao sa buong paliparan. Hindi na magpapadalos-dalos si Matt, napipilitan na siyang makipagtulungan sa terorista para mahanap ang malita at mapatay ang aparato ng mano-mano. Itinago niya ang baril. Patakbong tinungo niya ang interrogation room. Pagdating sa pinto, dali-dali niyang inilagay ang passcode. Nabuksan ang pinto, tinutukan niya ng baril ang pinuno. Inutusan niya itong lumayo sa malita. Pinagmamadali siya ni Ledo na barilin na at tapusin ang problema. Ngunit dahil matagal silang magkakilala, hindi magawang barilin ni Matt ang pinuno. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-iisip, ibinaba ni Matt ang baril. Hindi inaasahan, ginamit ni Mudo ang ballpen bilang armas, at pinatay ang pinuno. Matapos gawin ang lahat ng ito, paulit-ulit na humingi ng tawad si Red Hat. Nang tiningnang mabuti ni Matt, nakita niya na may earphone din ito sa tainga. Lumalabas na isa rin siyang puppet na tinatakot ni Liet. Ang kailangan naming gawin agad ay tanggalin ang bomba. 3 minuto na lang ang natitira. Si Matt, ang commander ng Special Forces, ay pinahihit ang 2 knobs sa magkabilang gilid ng kahon. Pagkatapos, pinaikot niya ito ng clockwise. Lumabas ang nakatagong buton. Matapos pindutin ang buton, mano-mano nang gagana ang bomba. Pagkatapos ng ilang komplikadong pagkilos, nakuha ni Matt ang isang bote ng gamot. Gumamit siya ng ballpen para pindutin ang buton sa loob ng bote, at pansamantalang naiwasan ang krisis. Ngayong hindi na umabot ang malita sa eroplano, sila Matt at Red Hat na lang ang magdadala nito sa baggage sorting area para lang i-check-in. Dahil tauhan sa seguridad ng paliparan si Matt, madali silang nakarating sa baggage sorting area. Pero sa pagkakataong ito, nagbigay ng utos ang boss sa pamamagitan ng earpiece ni Red Hat para patayin si Matt na wala nang pakinabang sa kanila. Buti na lang, nakita lahat ni Matt sa rearview mirror. Agad silang nag-away ng malakas. Nagsuntukan sila mula sa kalsada papunta sa conveyor belt. Malapit nang matalo si Matt, biglang sumabog ang baril ni Red Hat. Lumalabas na ang espesyal na baril na plastik na ito ay hindi maaaring sunod-sunod na paputukin. Ang mataas na temperatura ay naging dahilan upang uminit ng sobra ang katawan ng baril na humantong sa pagsabog nito. Napatay si Red Hat dahil sa mga bubog na tumalsik. Pinulot ni Matt ang telepono niya, at dali-daling tinawagan ang kanyang nobya. Ngunit sa oras na ito, abala ang nobya niya sa trabaho, at hindi niya napansin ang tawag mula sa hindi kilalang numero. Naalala ko rin na ngayong umaga nakatanggap ako ng mensaheng nag-aanunsyo ng bagong kanta mo. Kaya agad akong nagpadala ng mensahe sa numerong iyon, para humingi ng tulong sa kaibigan ko na iligtas ang kasintahan ko. Kahit na natanggap ng kaibigan ko ang mensahe, dumating na mismo ang sundalo sa lugar ng fan Matt. Ginamit niya ang tracking device para hanapin ang malita na hawak ni Matt. Nang makita niya si Matt, hindi siya nagatubiling magpaputok.
Sa kabutihang palad, dahil sa layo, daplis lang sa balikat ni Matt ang bala. Na-corner si Matt. Sa gitna ng panganib, nakakita siya ng isang malita na kapareho ng malita na may lamang armas. Kaya, agad siyang nakaisip ng magandang plano, nang gamitin ng magnanakaw ang tracker para mahanap ang malita. Natuklasan niyang wala na si Matt. Ang natira na lang ay ang bomba sa loob ng malita at ang teleponong nakakonekta na. Dahil nakuha na niya ang kailangan niya, hindi na niya kailangang habulin pa si Matt. Kinuha ng Lecter ang malita, at nagdesisyong sumakay mag-isa sa eroplano. Dinala niya ang malita sa eroplano. Inihanda na ng kanyang mga kasamahan ang reservang ticket sa eroplano, at binigyan din nila siya ng profesional na parachute, para makatakas siya pagkatapos ay activate ang armas. Dala-dala ni Luoto ang armas biolohikal, at kalmadong sumakay sa eroplano. Hindi agad makakapagsumbong sa pulis si Matt, kapag pinigilan siya ng mga pulis. Malamang napakakawalan agad ni Luoto ang lason at mamamatay kasama ang lahat. Ang tanging paraan ngayon, ay kailangan ni Matt na sumakay mismo sa eroplano para i-deactivate ang bomba. Siya lang din ang tanging nakakaalam kung paano ito i-deactivate bukod kay Luoto. Tulad ng inaasahan ni Matt, nang tangkain ni Ledo na ilagay ang malita sa itaas, natuklasan niyang hindi ito kasya. Mas malaki pala ang malita na nakita ni Matt kanina kaysa sa malita ni Ledo. Kaya, sinadya ni Matt na pagpalitan ang mga ito, para mapilitan si Ledo na ilagay muli ang malita sa compartment ng bagahe, para hindi niya madala sa loob ng eroplano. At iyon din ang pinakamagandang pagkakataon ni Matt para tanggalin ang bomba. Tumakbo si Matt papunta sa eroplano ng mabilis. Bago pa humandar ang eroplano, palihim siyang sumakay sa kompartamento ng bagahe. Nang lumipad na ang eroplano, natagpuan na rin ni Matt ang malita. Tahimik na naghihintay ng tamang pagkakataon ang terorista. Ngunit bigla niyang natuklasan na mano-mano na ang pagpapasabog ng bomba. Mayroong maliwanag na may gumagawa ng kalokohan sa kompartamento ng bagahe sa ilalim ng eroplano. Malapit nang ma-deactivate ni Matt ang bomba, biglang narinig ang pagbukas ng pinto ng compartment. Tinutukan siya ng baril ng sundalo. Babarilin siya nito kapag gumalaw siya. Siguradong mamamatay din ako kapag pinasabog niya ito. Mas mabuti pang barilin niya na lang ako. Sige. Binaril ng sundalo si Matt sa binti, kaya tuluyan na siyang nawalan ng kakayahang lumaban. Kahit na nakatakas siya sa sulok, nang makarating si Lietdo, muntik na siyang matawa. Inisip ni Matt na magagamit niya ang vacuum isolation chamber para ihiwalay ang bomba. Dapat niyang malaman na kahit sino ay maaaring pindutin ang buton para buksan ito. Nilibak siya ni Lietdo, sa ganoong pag-iisip, marahil ay isa lamang talunan si Matt habang buhay. Pero hindi niya inaasahan ang susunod na segundo. Pero hindi na ako ganoon ngayon. Matapos mabasag ang lason, agad na namatay si Lito na nakakulong sa vacuum chamber dahil sa nalanghap na nakal-alasong gas. Natapos ang buhay kriminal ni Lito sa matinding paghihirap. Ligtas na nakalapag ang eroplano. Dumating ang napakaraming pulis. Sa huli, nagtagumpay si Matt dahil sa kanyang katalinuhan at